Bisitahin natin siyempre, bakit ba hindi maipasa-pasa itong, panukala na ito at, dapat ba na maisabatas na ito, 'di ba? Itong, tungkol sa AI. So, mamaya po 'yan ang pag-uusapan natin at siyempre tatanungin din natin si Attorney Duca, kung kayo ba halimbawa ay pinapirma ng kontrata at yung kontrata ay iba naman sa trabahong ibinigay sa inyo. Ano ang liability ng kumpanya? Ito ba ay legal at naaayon sa batas? 'Di ba kung minsan yung mga employers sasabihin, okay na yan, basta pirmahan mo na yung kontrata na yan. Okay na yan. Tapos sasabihin pa, hindi naman mababawasan yung sweldo mo, parehas lang naman din eh. At sa pagkakataon pong ito, syempre pa makakapanayan po natin ang nag-iisa. Ayan, kung kayo po ay hindi pa saksi, aba, sumunod na kayo sa kanya. Ha? Ang saksi ni Duca. Si Professor Attorney Cecilio Duca, School of Law ng University of Makati. Magandang hapon po sa inyo, Attorney. Magandang hapon kasama Jamie. Medyo Ay, may wait. Bum prognosis natin. pero bumata kayo, attorney, ah. Mukhang may bagong, mukhang may ganda ng aura mo ngayon, ah. Anong Kasi meron? wala na ako sa School of Law ng UMAC. Kaya siguro, Talaga? Wala ka na sa UMAC, pero tuloy ka pa din sa iyong pagtuturo. Oh, I see. Okay. So, siguro pag-usapan ho natin, ito pong Protection of Labor Against AI Automation Bill. Parang, correct me if I'm wrong ha, parang 2023 pa ata ito na ipinanukala, and that was 3 years ago. Oh. Oh. tama, tama po yan. Kasi medyo pagka ginamit na po yung mga AI, ay baka manganib yung trabaho ng ating mga manggagawa. Mhm. Pero kailangan natin na magkaroon ng upgrading naman ng skills para makasabay naman ho sila dito sa mga teknolohiya natin. Oo, oo. So ito ho ay under House Bill number 9448. And if I'm not mistaken, si Senator Mig Zubiri din ata ay nag-file din ng kahalintulad nito, no? Ah, Oo. oo, okay. So ito yung tinatawag na an act regulating the use of artificial intelligence and automation system in the labor industry. So 2023 pa po ito, but until now 3 years na, no? Three. Ah, bakit sa tingin ho ninyo hindi na ipapasa kaya ito, or kailangan ho ba kayo po bilang practicing lawyer ng under labor, no, na kayo po ay nagpa-practice, sa tingin ho ba ninyo napapanahon na rin talagang ipasa itong batas na ganito or mga kahalintulad na batas? Oo, ang proteksyon o sa mga manggagawa natin, yan po ay importante sa ating saligang batas. Bagamat nasa labor code na po, yung tinatawag na dismissal of an employee due to automation or labor saving device. So Okay. doon papasok yung AI. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, kapag ka nagturo na sa law school ay mga AI, ay wala na kami. Babayaran na lamang kami ng separation pay. Pero sa law school, mga AI naman talaga nagtuturo. Mga abogadong instructor. Mm, I see. So, sa tingin ho ninyo ay napapanahon na po ito. May dapat ba tayong ipangamba kung halimbawa ay tuluyang maging ganap na or ganap na maging batas po itong panukala na ito? Well, sa tingin ko po, sa pagbasa natin dun sa bill, maganda po ito kasi para sa proteksyon ng mga manggagawa. Kasi baka mamaya, katulad dun ng assembly line, puro mga robot na ang gagamitin, Mm, bumait sa puwera na yung mga manggagawa natin. So kaya oo. maganda po na merong karagdagang proteksyon, bagamat meron na po sa labor code, kaya sa labor code do kasi tatanggalin sila at babayaran ng separation pay. So siguro mas kailangan natin ng another layer of protection para hindi Oh. sila mawala naman ng trabaho. Oo, at saka sa totoo lang, no, yung I think tayo na henerasyon na hindi naman talaga inaabot nitong mga
sabihin natin, kumbaga, well, inabutan natin, no? Pero hindi tayo ipinanganak doon sa panahon na talagang ah, lahat ay digital na, mga ganyan. I think marami pa din yung, like, halimbawa, tatawag ka sa telepono. Ako na lang, ako, personal experience ko yan. Mas iba pa din yung dating na may kausap ka eh. Hmm. Alam mo yun? Kumbaga parang kapag ka, ngayon, pag halimbawa, tatawag ka ganyan, tapos puro mga chatbot, or kung ano pang mga press, ganyan. Tapos pag prines mo naman, anong gagawin ko? So, Di ba? Oo. So, mas maganda talaga yung may human touch. Kaya lang oo. yun nga, mas nakakatipid ho kasi ang mga employers Mhm. kapag technology ang ginamit. So siguro kailangan natin ng extra layer of protection para hindi naman totally maitsapuera itong ating mga human workers. Oo. At saka I think when it comes to customer service, talagang kailangan ng human touch, ika nga. Ah, kasi like halimbawa may gusto kang ipaliwanag, 'di ba? Tas wala naman doon sa option na pipiliin mo. 'Di ba? Paano mo mairereklamo o kaya naman paano mo maipapaabot yung concern mo, 'di ba? Parang ang hirap nga ngayon. Anyway, siguro hindi lamang po doon sa mga empleyado na protection, kung hindi maging sa mga customer, no? Sa mga consumer. Okay. So, sa tingin ho ninyo, habang tumatagal, mas nagde-develop kasi yung AI and automation system, no? And of course, nagiging convenient para sa mga trabaho. Meron bang dapat na ikabahala rito, no? Ang mga empleyado, or sabihin na natin yung binabanggit ho ninyo na kailangan mayroong layer ng um, proteksyon para sa mga empleyado. So ano ho sa tingin ninyo yung nakikita ninyo na dapat na gagawin ng or dapat siguro na maisabatas or mai-implement para nang sa ganun matiyak yung security pa rin ng ating mga manggagawa? Well, una-una ho, siguro yung mga manggagawa natin dapat to mag-upgrade doon sa kanilang skills Mhm. at mag-aral kung paano sila makakasabay sa teknolohiya. Kasi po wala tayong batas ngayon na nagbabawal sa mga employers na mag-automate, na mag-digitalize. So kaya Talaga? siguro sasabayan ito ng ating mga manggagawa. At Mm. pakita ng sipag, huwag pababayaan yung mga trabaho nila para ang employer makita yung kahalagahan ng mga human workforce at hindi iasa dun sa teknolohiya yung mga production. Aha, I see. So, sa tingin ho ninyo, may legal liabilities po ba yung hong employer kung halimbawa po ay maisabatas po itong panukala na ito, no? So, ano ho yung mga nakalagay na provision doon na ika nga'y po pwedeng maging mapanagot yung mga employer? Well, basic po ito na kapag ang employer nag-automate, nag-install ng labor saving device, at nawawalan po ng trabaho yung kanyang human workforce, dapat po bayaran ng separation pay na Aha. 1 month salary or 1 month salary for every year of service. Kasi po talagang tinatanggap naman ho ng ating mga batas na may kalayaan din naman ang employer na gusto niya maging episyente yung kanyang production, ba kailangan niya mag-introduce ng technology. Pero hindi naman dapat pabayaan yung kanyang mga workers na ang listo na magagawa ay bigyan ng separation pay bago tanggalin yung empleyado at bigyan no ng notice 1 month ahead. Yun po ang nakalagay sa ating mga batas ngayon. Okay. So, kailangan at least man lang ma-compensate sila kung sakasakali na sila ay tatanggalin. And Opo. mabigyan ng ample time. Tama naman kayo. Hindi naman yung papasok ngayon tapos biglang sasabihin, sorry last day mo na ngayon. Parang ang sama naman kapag ka ganun, ano? Okay. Oo. So, ito po, may mga ginagawa kasing upskilling and reskilling ang Department of Labor and Employment, maging ang TESDA, no? Sa tingin po ba ninyo ito ay mas mainam na approach para po matulungan yung mga empleyado or yung mga manggagawa natin, para sabi nyo nga po meron din silang ikangay pang paano ba to? Pangtapat doon sa mga AI na yan. Tama po yan. May mga batas po tayo, lalo na po yung nag-create ng TESDA.
bilang ating skills development training institution. Nag-o-offer ho ito ng mga libreng programa na kung interesado yung mga manggagawa, pwede ho sila mag-enroll. May mga online courses ho sila para ho sila ay makasabay. Meron ho tayong batas na tinatawag na Tulong Trabaho Act para mabigyan ng additional skills o magkaroon ng skill yung ating mga manggagawa. Kasi po sa mundo na pinapatakbo ng teknolohiya, ay kailangan skilled yung ating mga workers. Tama Hindi ho naman. pwedeng mananatiling wala silang skills. Oo, oo. And ako'y naniniwala naman talaga na kailangan ay sumasabay din talaga tayo, no, sa galaw ng technology kasi talagang wala namang kumbaga wala kang magagawa, pa high-tech ng pa high-tech eh. Oh. So sa tingin ho ninyo, ano yung dapat na i-consider na pag-aralang mabuti dito po sa panukalang ito bago gawing tuluyang batas? But sige po. Nano natin siguro na hindi lahat ng industriya pa pwede ho kasing gumamit ng AI, pero ito ang pinapalabas ng mga advertisement ngayon na lahat po pwedeng idaan sa AI, ano po. Pero meron Mhm. po kasing disadvantages din yung paggamit niyan. Kasi top heavy ho yan doon sa ating mga natural resources. Marami po ang wastage niyan. Kaya siyempre hindi pa rin dapat kalimutan yung ating mga manggagawa at saka siguro maglagay ho ng quota na Mhm. dapat hanggang ganito lamang yung pupwedeng technology para hindi naman talaga totally masiro yung ating mga manggagawa. So katulad doon sa Japan, 'di ba? Teknolohiya ang pinapatakbo nila, pero Oo. nandun pa rin po yung kanilang mga skilled workers. At in fact, nag-engage pa sila ng mga foreign workers kung kulang yung kanilang manpower. Oho, nabanggit niyo nga po 'yan kasi sa ibang state, no, sa Estados Unidos, if I'm not mistaken, yung iba talagang umaangal din eh. Kasi Mm. hindi dahil sa ano, no, kumbaga parang paano ba ito? Yung sabihin na nating may mga kayang gawin ang mga tao na hindi nagagawa ng AI or ng sa kanila nga parang sobrang high-tech na, yung parang robotic na yung iba, 'di ba? Oo. So yun yung I think, no, na kailangan talagang pag-aralang mabuti. Lalo na At sa atin, 'di ba? Sa atin tayo mga Pinoy ay hindi pa talaga, kumbaga parang aminin natin at sa hindi. May mga iba pa nga na na hanggang ngayon hindi marunong gumamit ng smartphone eh. 'Di ba? totoo po yan. Marami pa akong ganyan. Oo. So I think talagang medyo malayo-layo pa. Oh, pero kailangan we have to keep up, no? Oo. Ba- Yun, kasi doon natin maiwasan talaga yung teknolohiya eh. Lahat po mm. ngayon ay digital, lahat ngayon ay may technology. So may iwan ho tayo pag hindi tayo nakisabay. Oo, ayan. And also, attorney, no, sa iba pang natin, pag-uusapan naman natin, hindi naman to tungkol sa AI, pero ito'y tungkol naman sa kontrata, no? Opo. Okay, so kung halimbawa si employer ay binigyan ka ng panibagong kontrata na nagsasabing ikaw ay isa ng regular na empleyado, ganyan. Pero ang inilagay sa'yo, let's say, halimbawa lang, halimbawa ang nakalagay sa kontrata ay isa kang security guard, no? Pero ang pinagagawa sa'yo ay admin work. Ito po ba ay legal? O, 'di ba? Well, opo, general rule po kung ano yung nakalagay sa kontrata, yun po ang dapat nating sundin kasi bound tayo ng ating mga kasunduan. Ngayon po, Mm. kung mapayag naman itong empleyado na iba ang ginagawa niya sa Mm. kanyang description, eh wala akong problema, kaya lang lugi ho siya doon. Kasi Mm. maaaring yung compensation ay hindi akma doon sa kanyang trabahong ginagawa. So Paano po dapat paano po kung sinabi na, "Hindi, ano naman 'yan, parehas lang naman ng sweldo." Hmm. eh magkaiba po yun kasi ang unang-una ho doon, kailangan natin igalang kung ano yung nasa kasunduan eh. Hmm. Kasi po, kung iba na ipapagawa kaysa doon sa nakalagay sa kontrata, eh meron na po yung tema ng breach of contract o paglabag doon sa kasunduan na hindi ho nararapat. Oh. So, sa madalit sabi, kung halimbawa, ah, ang nakalagay sa kontrata ay isa kang security guard at pinagagawa ka ng admin task,
meron kang karapatan na sabihin na magsi-security guard na lang po ako, hindi ako gagawa ng admin task ko. Tama po yon. Otherwise, bigyan ka ho ng panibagong kontrata na akma doon sa ipinapagawa ng employer. Kasi totoo po, nangyayari po yan sa workplace. Iba Oho. yung sa kontrata, iba yung ipinapagawa. Nakakasuto yung iba employer kasi hindi nagre-reklamo yung mga manggagawa. Dahil Oho. para sa kanya, mabuti na ito at may trabaho ako kaysa wala. Pero yung Yeah. po, naglabag doon sa kontrata nila. Pero paano ho, attorney, kung halimbawa po sasabihin na minsan ka lang naman gagawa niyan. Let's say, yung admin task na yan ay gagawin mo lang naman every, halimbawa, twice a week. Mga ganon. Dapat po ilagay yun doon sa kasunduan kasi yung job description ho dapat malinaw doon sa kanilang contract. Otherwise, may paglabag ho doon sa kontrata ang employer. Mhm. So, kailangan ho ba na talagang sa pagpirma ng kontrata, very specific kung ano yung mga duties and responsibilities mo? Nararapat po at meron naman nung nilalagay na to perform such other functions as Oo. may delegated by the employer, words to that effect. Kaya lang po ito dapat pinagkakasunduan. Kasi kung hindi sila nagkakasundo, ay susundin ho natin kung ano nasa kontrata. At yun po ang dapat masunod. Oh, kasi kuminsan hindi natin nilalahat, pero kuminsan, 'di ba? Diyan kumbaga parang employers get away with that yung praise na 'yon na parang uh, and other task given. Ano yung other task given na 'yon, 'di ba? Ito dapat yun. Although wala naman, kumbaga parang wala namang sinasabi na or pinagbabawal na ilagay yon, but still, 'di ba? Doon kung minsan medyo nagkakaroon ng gray area, hindi ba? Doon nakakalusot to eh. Oo. Okay, kasi baka mamaya sasabihin, ba't umaangal ka ngayon? Nakalagay naman sa kontrata na and other task given to you, parang ganon. Pero dapat po yung related task at hindi yung sobrang layo doon sa napag-usapan. Okay. So kung oo nga naman kung halimbawa magkaroon ng nakawan dun sa area at during that time halimbawa ay nagkaroon ng nakawan sa area and then nung time na yon gumagawa ka ng admin task mo, security guard ka nga. So Opo. sino ang may liability doon kung sakasakali? Ay pagka ganun no, at legal yung pag-uutos sa kanya kaya siya ay wala doon sa kanyang pwesto, ay excuse ho siya doon. Kasi itong employer niya, inutusan siyang gumawa ng ibang trabaho. O paano kung sabihin ng employer, eto po ako attorney sinasabi ko lang talaga yung mga senaryo na yan dahil alam na alam natin kung minsan yung mga palusutan na ganyan. Halimbawa sasabihin, kung gusto nila talagang gipitin yung isang empleyado, sasabihin, asan ang binabakong papel na inuutusan kita ng ibang task? O, di Yun ba? naman po, at pwede naman nung patunayan yan by other evidence at hindi lamang yung dokumento. So may mga circumstantial evidence ho tayo. Kaya kapag ka nag-uutos ho dapat sa employer, abay may ebidensya ka na inutusan ka. Pero wag namang i-record ng walang pahintulot ng employer dahil baka malabag naman yung iba pa nating mga batas. Aha. So po pwede ho halimbawa na if you are given a different task, pwede mong sabihin kay boss or sa employer mo na boss, can you put it in writing o kaya naman parang text message, pwede po ba 'yon? Halimbawa, o mag-duty ka muna sa ganon. O pwede naman po at baka sakali, baka may naka-witness, may mga testigo, ay pwede po yon. Kasi hindi lang naman no written documents ang pwede nating iharap na Oo. ebidensya. Oo. Kasi kung minsan, 'di ba, talagang hindi ko maintindihan yung ibang mga tao. I mean, sorry, pero kung minsan parang napaka-kontrabida sa pelikula or sa mga teleserye, 'di ba? Na talagang ang kayang apihin lang yung mga hindi kayang lumaban, 'di ba? Oo. Yeah. So yung mga I don't know, kung yung mga kulang sa kaalaman sa batas, yung mga mahihina, yung hindi kayang lubaban, yun yung kadalasang inaapi at hindi ko maintindihan kung nasobrahan sila sa panonood ng teleserye, 'di ba? May mga api-apihan at mga bida-bida. Okay. So, attorney, kapag ka ganito, what you're saying is
kailangan talaga na ano na mayroong maayos na kasunduan si employer and employee kung siya ay pinagagawa ng task maliban doon sa kanyang kontrata. Nararapat po yon kasi ho, baka mamaya napabayaan niya na yung tunay niyang trabaho, sabi niyo nga, baka balikan siya na Mm. negligent siya at maging dahilan pa ng pagkatanggal niya sa trabaho. Si Attorney Cecilio Nonoy Duca, nasa kabilang line pa rin natin. Attorney, ito po, yung senaryo, pinag-uusapan ho natin, may kaugnayan sa kontrata, di ba? Paano naman po kung halimbawa ay, sinabi naman ni boss na, wag ka mag-alala, pansamantala lang yan. Or, ito, pwede ho ba na mag-demand si employee na sir, baka naman po pwedeng temporary lang kanyo pero 6 na buwan na ho akong gumaganap ng pagiging admin ko. 'Di ba? Kumbaga technically, nakatipid yung kumpanya dahil security guard ka na, gumagawa ka pa ng admin task. Okay, pwede ba yun na dalawa yung kanyang task na nakalagay sa contract pero dadagdagan ng sweldo? Well, kung napagkasunduan ho nila at sila ay parehong sumang-ayon, ay ayos lang po yun. Kasi ang kontrata naman ho, ayon sa kasunduan ng dalawang partido. So, pero kung hindi ho pumapayag yung isa, ay hindi ho natin pwedeng ipilit. Aha. Okay, so when we say na hindi pumapayag yung isa, halimbawa, hindi pumapayag si employer, so hindi pa pwedeng ipilit yon. Pero sa kabilang banda, hindi din naman niya pwedeng pilitin si employee niya na gumanap ng other task. Tama po yun. Kasi dapat to yung job description nyo ayon sa napagkasunduan. So, doon lang ho tayo sa pinagkakasunduan nila. Ngayon po, kung hindi sila nagkasundo, babalik tayo doon sa original na nakalagay sa kanilang kasunduan. Ano ba talaga ang job description ng empleyado? Aha, okay. Pwede ho ba na halimbawa kung hindi gumanap si employee, no, sa kung ano yung nakalaman dun sa kontrata niya, halimbawa, yun nga, security guard siya pero ginagawa siyang admin. So kung hindi niya gawin yung admin task, meron po bang right si employer na babaan siya ng memo? May mga employers ho kasing gumagawa niyan eh. Oh, Na parang disobedient, parang ganon. Oh. yan po ay dahilan ng pagkatanggal ng empleyado ayon sa labor code. Pero dahil po sinasabi doon, lawful orders of the employer. Kung ang inuutos naman ho sa kanya, labag doon sa kasunduan nila, maaring hindi po ito dahilan para magkaroon ng insubordination. Oh, Kasi yeah, that's the right term, insubordination. Oo. So hindi ito considered na insubordination. hindi po, dahil ito po ay taliwas sa napagkasunduan. Okay. So at least malinaw ho na kung ano yung nakalagay dun sa kontrata, yun ang dapat na sundin. Tama po yun. And yung nakalagay na and other task ay hindi naman nangangahulugan na nakakabit na talaga yon sa iyo, no? Kasi baka mamaya sasabihin, pumirma ka ng contract, as security guard. Yung other task mo nga, pinagagawa nga kita ng halimbawa, admin work nga. So Pero yun, napakalayo po doon sa tunay niyang trabaho. Kaya maaari pong hindi ito ayon doon sa kasunduan. Kasi dapat nga po other task pero dapat related naman at saka paminsan-minsan. Okay. So kung halimbawa ginawa ng parang permanente nga ni parang walang balak gumawa kumuha ng iba pang empleyado. Like halimbawa, salesman ka, sales executive ka. Tapos ikaw na rin ang sales marketing, kung minsan may ganon, 'di ba? Oh. Kung pumapayag po ang empleyado, wala tayong problema. Kaya lang kung hindi talaga pumapayag, hindi pwedeng i-insist ng employer. Kasi ginagawa ko dito, nagtitipid siya at the expense of this employee. So parang pag-abuso po yun. Kasi kung halimbawa, sasabihin ninyo, security guard and admin, medyo malayo. Pero kung halimbawa, sales executive and then marketing executive, so medyo magkalapit yun, di ba? Yun po ay pwedeng gawin ng dalawang tao. Ngayon kung pagawa ni employer, isang tao kasi gusto niya lang makatipid, tahas ng panlalamang ito sa kapwa. Hindi yun naman dapat yun.
Oo, oo. At kung halimbawa ay nakabenta, boss, nakabenta ako as ano, sales executive mo, de syempre may commission ako. Sasabihin naman ni boss, hindi, marketing officer ka. 'Di ba, pambihirang buhay 'to. Kapag kakubrahan eh, makunat si boss. Oo. 'Di ba? Anyway, attorney, baka kayo po ay mayroong mga paalala, mensahe, lalo na sa mga ganitong mga pagkakataon, ano, and also about automation bill, no? Baka po meron po kayong gustong ipaabot na mensahe, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan, and at the same time, patungkol po dito sa automation bill, doon naman sa ating mga mga magigiting na mga mambabatas. Oh. Opo, unang-una, nasa saligang batas natin na ang pangunahing proteksyon dapat sa mga manggagawa. Bagamat may karapatan din naman itong mga employers. Pero sa gana pong ito na dumarating ang teknolohiya, dapat to siguro proteksyonan muna natin yung ating mga manggagawa dahil mahirap po maghanap ng trabaho ngayon. Kaya naman po, yung mga employers, tingnan din naman natin ang sinasabi doon sa Biblia na do not take advantage of the poor and needy workers. Sila po ay sumusunod sa mga utos, pero huwag naman nating abusuhin. Kasi may balik yan. Ano man yung puti o masamang ginawa natin sa ating kapwa, pabalik po sa atin yan. Yun ang katakutan natin. Opo, naku, very beautiful 'yan. Gusto ko 'yan talaga laging iniiwan mo sa amin as a reminder, no? I think hindi lang sa mga employer, sa kabuuan, no, ng ating buhay. O wag mong ako baga parang ako lagi ko ngang sinasabi 'yun na anong mapapala mo diyan? Halimbawa yung niloloko mo, pag may minsan 'di ba may mga dumadaan sa mga news feed natin na niloko, halimbawa mawalang galang na, no, hindi natin minamaliit ho yung mga ano ba to, trabaho, halimbawa tricycle driver or yung mga maliliit na mga kababayan natin, 'di ba? Makukuha mo pang i-scam. I mean, anong mapapala mo? Babarya-barya nga, 'di ba? Oh, so anyway, attorney, maraming salamat po sa inyo. And again, saan po kayo pwedeng i-follow ng ating pong mga tagapakinig? Okay po, pwede nyo pong sundan yung CD Duca Law YouTube channel at saka doon sa ating Facebook page na Nonoy Duca. At yung mga saksi ni Duca po, shout out sa inyong lahat at sa mga subscribers natin. Salamat po. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Ducalo, where law is made simple and life is made easier. See you next time!